I grew up in a Christian home talaga po. Tapos I was serving sa youth ministry. Tapos served din po ako sa worship ministry dun. Sobrang personal kasi yung relationship ko kay God. I believe na during that time, everything that I did was really an overflow. Labis na kagalakan ang naranasan ni Isobel sa kanyang pagsisilbi sa Panginoon. Itinuon din niya ang kanyang oras upang maging advocate ng mental health awareness sa mga tulad niyang kabataan. I had friends then po who actually struggled with depression, who eventually became clinically diagnosed. Doon na po medyo nag-raise ng awareness sa church about mental illness and mental health. We had this suicide prevention talk. Nung nagpo-plan kami, nagkakaroon na po ako ng mga headaches, tapos stomach aches din. So we went to different doctors, tapos until somebody pointed out na stress yung factor. I met with a counselor until she referred me to a psychiatrist na po. Matapos ang ilang sessions ay na-diagnose si Isobel ng manic depression. Yung manic depression ko po, it stems from post-traumatic stress disorder. Nung bata po ako, someone close to us po, that person po ended up like hurting me in a certain way po. So I kept that within me from 9 years old hanggang 15. I ended up breaking down at some point. Tapos my parents found me in their room. And then, syempre, I had to tell them na I met up with the person. By God's grace, in-acknowledge niya yun. He apologized. Tapos, we prayed over it. Sa kabila ng kapatawaran ay naiwan pa rin ang trauma na idinulot nito kay Isobel. Naging malaking pagsubok ang manic depression sa kanyang buhay. Bigger and heavier depressive episodes. Tapos, nandun yung energy. Nandun yung impulsiveness. So, minsan mas magiging reckless ka. Dati, na-hospital na po ako because of like an attempt to hurt myself. So I didn't want that to happen again. I took 2 boards, tapos I ended up tearing them. So parang may extra strength din po minsan that needs to be like held back. Sumailalim sa ilang therapy sessions at medication si Isobel. Kasabay nito ang pansamantalang pagtahak ng ibang landas. I was disengaged from the church. Tapos during that time din po, meron po akong relationship na I wanted to keep. During that time din po, I personally identified din po as bisexual. At that time, parang naging bitter po ako kay Lord. Why did He let me go through all that? I felt like He was silent. Parang walang trace of His movement during that time. Naging cold po ako kay Lord. I really didn't want to talk to God. I didn't want to hear from God. Lumipas ang panahon ay naimbitahan si Isobel sa isang Bible study sa kanyang paaralan. Sabi po ng leader sa amin na during those times na hindi mo nakita si God, He was always there. Siyempre po ang hirap kasi kahit sa mga bad times, parang hindi mo ma-imagine like what would a holy God be doing in those times. Little by little, I'm learning to embrace it. That's where I learned yung sovereignty ni God, how God loves us. Yung personal testimonies po ng mga friends ko po, nirikindle po yung love ko po for God kasi sobrang kita sa mga buhay nila po, how God is in their everyday lives. I feel like I wouldn't even be able to make that effort if it weren't for God. Nanumbalik ang sigla ni Isobel sa pagsisilbi sa Diyos. Tinalikuran din niya ang likong pamumuhay at ang maling relasyon. Kasabay ng medikasyon at therapy, unti-unting naghilom ang mga sugat ng nakaraan at nakatagpo si Isobel ng kagalingan mula sa Diyos. As I look back, nakita ko talaga yung faithfulness pa rin ni God. Pinapaalala niya po sa akin yung relationship po namin. So I have a lot to owe then to family ko po for not giving up on me. For yung churchmates and schoolmates ko po for constantly reminding me of yung love ni God and yung what that love really means. Sa ngayon, mas lumalim
ang relasyon ni Isobel sa Diyos. Naranasan niya ang pagliligtas na hatid ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Nakita ko po si Jesus. He's not just our Savior and our Lord. He also saves us in our everyday struggles. I see Him as somebody who is always there and who is Lord over everything. Yung gustong ko pong attributes po ni God na i-share po sa iba is yung sovereignty niya at yung goodness niya. Wow! Talagang that issue of mental health, diba, is so relevant today. And it's really, you really need the Lord to accompany you in your journey to healing. Yes, and I think yung nangyari kasi sa kanya, nangyari nung bata siya, diba? So, hindi na process. And now that there's more awareness on mental health issues, mas marami din tuloy nagka-come out with their struggles. And ultimately, I love that Isobel was able to seek professional help. Yes. I think that's very important. But at the same time, ultimately, it's God who sets us free and heals us. So, multifaceted talagang isang tao. Talagang ultimately, si God yung mag-heal sa atin as He uses doctors and professionals. And even community. To help. Yes, Even community. community, that is so important. Very important to know that someone is there journeying with you, diba? Alam niyo po, halos lahat naman tayo somehow nakaranas ng tulad ng naranasan ni Isobel. Yung akala niya, iniwan siya ni Lord sa ere at hinayaan na lang siyang lumaban mag-isa. Yun naman pala, God was gearing her up for something by giving her a renewed perspective and understanding of her condition. Panibagong lakas rin ang ibinigay sa kanya ni Lord sa journey niya na haharapin towards healing. Amen. At first, we may never understand why we suffer. We may never control what causes our suffering, but we can decide what suffering can do to us and what kind of people we may become. And then after a while, mauunawaan natin kung bakit inalaw ni Lord na dumaan tayo sa ganoong sitwasyon. Although sometimes, He may not explain Himself. Diba? Minsan ganun si Lord. Pero, siya si Lord. Diba? And He has a plan for our lives. Ang Panginoon, walang problema ang Panginoon. Plans, meron siya. So maybe you're in the middle of something. Maring meron kayong pinagdadaanan na hindi nyo maintindihan, and you don't know the beginning and the end of it, Or maaring yung iyong lumipas, is haunting you, na hindi ka na makakalaya dun sa mga ginawa mo, But the Lord wants to set you free today. All you need to do is to come to Him, to confess, and He promises to forgive you and give you freedom and allow you to experience what He has planned for you. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat na hindi mo ni minsan iniwanan si Isobel sa kanyang kwento, sa kanyang pinagdaanan. Lord, salamat at naniniwala ako na even now, you are with me. Even now, you can see what I have gone through and what I'm going through. And that you desire, Lord, na ako ay makalaya. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, sa aking mga nasabi, nagawa, naisip, Lord, na hindi kalugod-lugod sa inyo. Salamat sa iyong pangako that when I confess, Lord, you will forgive completely. Pwede na akong maging bagong nilalang dahil sa iyong ginawa sa krus. Dahil binayaran mo na lahat ng aking kasalanan, Lord, at binigyan mo na ako ng bagong simula. You have given me new life because of your death, Lord. Lord, alam ko rin, marami kang pinagdaanan na mahirap. You are a suffering Savior. And I thank you because you understand what I'm going through. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ngayong araw na ito. And I receive that freedom, Lord. And I thank you that through your Holy Spirit, I can know you more
and I can know the plans you have for me. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And even right now, as Miss Felici was praying, I feel like there's some watching right now na, Lord, gusto ko naman talagang ilagay yung faith ko sa'yo, na kasama kita, nandito ka, gusto kong maniwala, and you're struggling with that faith. And I want to encourage you, God is not intimidated by that or turned off by that. In fact, all the more that He wants to show you that you can place your faith in Him and that you can rely on Him. And even, so right now, if you're lacking faith, ask God, the author and the perfecter of our faith. So pray with me, pray with us. Lord, give me faith, God, to speak to the mountain to move in Jesus' name. Give me faith, Lord, as I read my Bible, as I pray, as I get to know you, as I spend time with people who can walk me through this faith journey. Give me faith that to see that you are with me every step of the way. In the dark times, in good times, give me faith to see that, Lord. Give me faith, Lord, to hear your voice speaking to me, speaking that I am your child and that you love me and that you do have great plans for me. Give me faith to receive those great plans, Lord, and give me faith to open my heart to you, to receive your presence and to rest in your presence. In fact, some of you are feeling so restless and anxious, and the Lord wants to speak to you today and say, rest in me, my child, because your soul will truly be restless until you decide to rest in me. And you're gonna notice that as you rest in the Lord every day, that you have more energy to go back into the battlefield called life and say, thank you, Lord, because I have faith in you and you've given me faith in you to go back into this battlefield, and I know I'm not alone. So thank you, God, for the rest that we can have in you, Jesus Christ. And even right now, we also want to pray for those who are physically suffering from sickness. Lord, thank you that you do heal on this side of eternity. In this earth, God, we can experience true and complete healing. And somebody watching with a heart condition, and the Lord right now wants to heal you, set you free. Somebody who was just diagnosed with lung cancer, the Lord wants to heal you right now. Receive that healing in Jesus' name. Somebody with arthritis and you're having difficulty walking, the Lord is healing you right now, touching you to set you free from that pain. In the name of Jesus Christ, we receive all this healing by faith, God. For without faith, it is impossible to please God. So thank you, God, for the faith to walk in the healing today and every day of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. There's a bar in far Bombay. Ang angking husay sa musika ang naglagay kay Mel Villena sa pedestal ng tagumpay. Nakilala siya bilang isang bantog na musician, composer at music director ng hindi mabilang na mga palabas sa telebisyon. Nakatrabaho rin niya ang mga sikat na artista sa mundo ng showbiz. Ngunit tulad ng ibang namayagpag sa larangan ng musika, matinding pakikipaglaban din para sa kanyang pangarap ang pinagdaanan ni Mel. Even my dad, who didn't know ano ba yung
magiging lifestyle ng anak niya. Alam lang niya yung may preconceived idea lang siya or notion na pag pumasok ka sa entertainment industry, masisira buhay mo. Yung gano'n. Lalo pa, pag naging musician ka, magiging sutil ka, ganyan. Ang lifestyle mo, mapupunta ka sa bisyo, baka mamatay ka maaga. Sa kabila ng hamon, lalong nagpursige si Mel na mag-aral ng musika. Sa katunayan, high school pa lamang ay naging music director na siya ng Kundirana, isang bantog na choir group ng LaSalle Green Hills kung saan mas nahasa siya bilang composer at musical arranger sa tulong ng kanyang mga mentors. Every piece that I write is always an adventure. Meron para ka naiisip na bago na naman. Kasama ka sa process ng discovery eh. Yung beauty nun is at kasama ka sa pag-discover ng paano ka uunlad or paano mo yung payayabungin yun. Mula sa pagtatanghal sa entablado ay pinasok na rin ni Mel ang mundo ng telebisyon. Subalit doon na rin nag-umpisa ang kawalan ni Mel ng oras para sa kanyang binubuong pamilya. Kasi if you play in a club or in a hotel na mayroong mga lounge ng ganyan, eh kasi sino mga pumupunta yon? Siyempre, mag-gravitate ka doon sa mga taong ganun din. Yung para bang minsan walang pakialam, wala na bukas. Eh siyempre, my wife stays at home and then ni alagang bata, no? Naintindihan ko ngayon yung frustration. Sa gitna ng nakakasilaw na kinang ng tagumpay at nakakalasing na palakpakan, ay unti-unting nagpakilala ang Diyos sa kanya. Isang kaibigan ng kanyang asawang si Nori ang nag-imbita sa kanilang dumalo sa isang Bible study. You want to see God working in your life, you should surrender it to the Lord. And then let His Spirit work. So, anyway, pinagdasal ko, sabi ko, Panginoon, by your Spirit, tanggalin mo nga itong paninigarilyo na ito eh. And then, let's see. Sobrang demanding eh. No? But, God's love eh. Alam mo, uuwi kami. Nagpa-apply kami ng EDSA, pauwi ka na. Sabi ni Mrs. ko, it took mga ilang minutes that never happens na gano'ng katagal na hindi ako nagsisigarilyo. Napag-ganon din ako, oo nga, hindi. Kaya siguro nagaganon ka dahil wala ka na-amoy na sigarilyo. Oo nga no, ba't di ka nagsisigarilyo? Hindi, parang pwedeng hindi eh. Di ba? Ganon. Alam mo, from that time on, nung dinasal ko yung prayer na tanggalin ng Panginoon, until ngayon, hindi na ako sumubok. Nagsunod-sunod ang himala at pagbabago sa buhay ni Mel at nooy naunawaan niya kung ano ang pinakamahalaga. You want the job, you want the good job na ibibigay ng Panginoon. Pero ang Panginoon ang bahala ron eh. Sa kasalukuyan, masayang naglilingkod si Mel bilang music director ng Exalt, Praise and Worship Ministry ng Christ's Commission Fellowship. Kasabay niya ring naglilingkod dito ang kanyang pamilya. Mahusay man siyang musikero noon, may mga panahong nawala rin si Mel sa tono ng kanyang buhay. Subalit, nang kanyang makilala ang Panginoong Jesus, ang kanyang buhay ay naging isang di matatawarang obra maestra. Pero ang importante, may anchor kang babalikan. Yung sarili mo at saka yung binigay sa'yo. Ngayon, it will be talagang really an amazing adventure kung alam mo na yung Panginoon na nagdadala nun eh. Ang anchor, doon ka babalik pag nawawala ka eh. Nakatrabaho mo siya, Miss Felicia? Yes, actually, nung nakatrabaho ko siya, may tono na yung buhay niya. Oo, kasi dati wala sa tono yung buhay niya. Diba? Dati wala sa tono. But when I met him in the 90s yon, he arranged one of my songs because I used to sing gospel music. Yeah. And that song was the one that won in the Awit Awards. Wow! Nag-jive yung mga tono ng buhay ninyo dahil kay Lord. Yes, kayang-kaya talaga ni Lord na itono ang buhay nating sintonado. At kung ang lyrics ng buhay natin ay gasgas na, kayang-kaya ni Lord palitan ng letra yan. Bibigyan pa niya tayo ng bagong kanta. Paano naman, Miss Felicia, kung ang taas-taas ng mga nota, no? Tas ang hirap maabot ng nota ng mga buhay natin, paano naman yon? Sabi ni Lord, sasabayan niya tayo di ba? So you'll always be there. So sa kanya na lang yung mga first voice at saka yung mga high notes, di ba? Yung harmony. Oo, sa atin yung melody. Ganyan tayo ka-importante kay Lord. Ay, gusto ko yan, no? Yung duet tayo sa buhay na ito dahil kay Lord. Magbabalik po ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Magdodonate tao sa CBN Asia.
Oh, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. cbnasia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Blanco man ang kanyang isipan sa nangyaring aksidente, malinaw naman sa gunita ni Isabel ang epekto ng trahedyang nagbabago sa kanyang buhay. Isang aktibong lingkod ng simbahan si Isabel. Natutustusan din niya ang mga pangangailangan sa kanyang pamilya dahil sa trabaho niya bilang call center agent. Ngunit isang malagim na eksena ang napipintong maganap sa kanyang buhay. Isa, excited ka na sa team building? Naku, excited na nga ako eh. Gusto na nakapag-impake ka na? Baka nga buong bahay ko nang madala ko eh. Sobrang independent akong tao. Simple lang, nagtatrabaho, nag-church, sa family. Ganun yung buhay ko before. Pangkaraniwan ang takbo ng mga pangyayari hanggang sa matapos ang kanilang team building. Pa-uwi pa lang kami nun, kinagabihan. Wala akong alam doon kasi tulog kaming lahat sa sobrang pagod namin. Merong isang pick-up na umatras. Siyempre, wala namang mag-aakala na merong aatras sa SLEX. Bigla kami nabangga. Nagkataon naman na sa harapan pa ako nakaupo at hindi pa ako naka-seatbelt. At hindi rin naka-hazard yung umatras. Actually, it took a while bago ako nailabas sa van. Lahat naman kami injured. Ako lang yung pinakagrabe. Ano? Diyos ko! Pagising ko, nasa emergency room na pala ako sa ospital. So wala talaga akong malay na aksidente kami. Wala akong nararamdaman ng time na yon. Wala pa. Kasi naiayos na ako. Pero hindi ko alam na ganun na siya kagrabe. Isabel! Napuruhan ang kanang hita ni Isabel dahil sa matinding pagkakaipit. Bunsod nito, kinailangan niyang sumailalim sa 4 na operasyon sa pag-asang maisasalba pa ng mga doktor ang kanyang hita. Subalit, in the end, nag-decision sila na talagang putulin na kasi hindi na nagpa-function yung mga dugo. And sinisave nila kasi baka kumalat yung virus sa katawan ko. Yun, mahirap siya. It's the longest time of my life. Hindi naman maiwasang mapanghinaan ng loob si Isabel. Tuwing nararamdaman ko yung hirap, physically, natatanong ko si God kung bakit nangyari siya. Kung bakit ako pa, to think na ako yung breadwinner or nag-earn sa family namin. Kasi inisip ko kung ano yung magiging kinabukasan ko, magiging future ko, kung paano ako mabubuhay sa pang-araw-araw. Sa kabila nito, hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sa tuwing nararamdaman ko yun, pinangahawakan ko yung mga pangako at salita ng Diyos na alam ko na hindi ako mag-iisa at mag-iisa sa lahat ng mga pagsubok. At alam ko rin na walang pagsubok ang Diyos na ibinigay sa isang tao na hindi niya kakayanin. Dahil sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos, di nagtagal ay nabayaran niya ang patong-patong na gastusin sa ospital. Na-provide siya kasi yung company namin
sila yung nag-shoulder. Then pinaramdam ni Lord sa akin na hindi maikli yung kamay niya para abutin lahat ng mga pangangailangan namin. Nakalabas na ng ospital si Isabel. Nakabangon man mula sa matagal na pagkakaratay. Batid niya na ito pa lamang ang simula ng kalbaryo niya dahil nag-iisa na lamang ang kanyang paa. It took siguro more than a year bago ako naka-recover. Pati yung therapy, hanggang sa kung paano mo isusuot or gagamitin yung prosthetic mo, pati yung saklay. Samantala, sa tulong ng isang abogado ay itinuloy ni Isabel ang kaso laban sa nakadisgrasya sa kanya upang hindi na ito masundan pa. Matagal at mahabang panahon man ang tiniis niya makamit lamang ang hustisya, nagdesisyon siyang ipasa Diyos na lamang ang lahat ng pangyayari. Naging way to na para makapag-share kami ng parang God's love and forgiveness. I believe makakapag-forgive ka lang sa isang tao if you understand fully yung extent ng forgiveness na binigay sa iyo ng Diyos. Hindi na nga maibabalik ang naputol niyang paa. Ngunit para kay Isabel, isa ng malaking pagpapala sa kanya ang maging instrumento ng Diyos sa pagiging inspirasyon sa maraming tao. Nawalan man ako ng leg or ng paa, nagamit itong way para ma-save or salvation of family. Sa bandang huli, alam naman natin na walang iaalaw ang Diyos na mangyari sa isang tao na hindi ito para sa ikabubuti. So kung meron man akong lesson na natutunan, yung mas mag-depend pa ako sa Kanya. Wow! Grabe, no? Yung napatawad niya, yung nagbago ng buhay niya, right? Yes. But tama, only God can give you the grace to forgive. Tapos sinirem pa niya ng gospel, ng pagmamahal ng Panginoon. Makikita mo yung mindset ni Isabel. Kilala niya kasi yung Panginoon. So the way she treated the situation, di ba makikita mo talagang fighter siya. Talagang she knew what God promises, to all of us during situations like that. So it's such a victorious journey. Yeah. And you know what I've learned, Miss Felici, also what looking at Isabel's life, is that pain and suffering can either make you or break you. And it can turn into something beautiful when you allow God, when you give it in the hands of God and say, Lord, you know what? You can make all things new and you are with me. I surrender this to you. Versus harboring bitterness. Yung lalayo ka sa Kanya, tapos magtatampo ka. Ay, naku, mas mahirap yun. Or tapos magiging bitter ka, di ang miserable na lalo ng buhay mo, di ba? Okay, sometimes life takes unexpected turns talaga. Katulad ng nangyari kay Isabel. Masakit man ang naging bunga ng aksidente, pero purihin ng Diyos. God's grace abounds. Tinulungan siya ng Panginoon na maging matatag at matapang. At kasama niya rin ang Panginoon sa pagharap sa panibago niyang buhay. Amen. And whatever disaster that we have gotten into, God's assurance is this, that He will always be with us. He is Emmanuel. And as He promised in Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Yes, we will make it through by God's grace. Amen. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. God bless you. Ngayong Huwebes, bakit kamuntik nang mapatay ni Dan ang asawa? ano ang dahilan at nagkukulong sa kwarto si John Ray? Isa sa mga nakilala ng team ay ang Holocaust survivor na si Sofia. Bata pa lang siya nang nabulag dahil sa pagbomba ng Germany sa Stalingrad sa Russia. Ilang gera na ang naranasan ni Sofia, lalo na nang bumalik siya sa Israel. Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia, Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.